Ipinagmamalaking Type 075 amphibious assault ship ng China, ipinadala na umano sa West Philippine Sea kung saan ay may kakayahan umano itong makontrol ang isang isla dahil sa kakayahan itong magdala ng mga tropa at kagamitang militar sa mga islang target nila. Kabilang din dito ang Type 071 na ipinagmamalaki rin ng China kung saan ay isa naman itong amphibious transport ship ng China na ginagamit para sa pagpapadala ng tropa, kagamitan at mga amphibious tanks at armored personnel carriers. May helipad din ito para sa mga helicopter at bagamat may pagkakahalin tulad dito sa kakayahan ng Type 075, ang Type 075 naman ay mas malaki at mas advanced at ito ang ginagamit para sa mas aggressive na military operations. Gayunpaman ay makikita din natin sa post ng Defense Visual Information Distribution Service na ang puwersa ng US kasama ang allies nito ay patuloy pa ring nagsasagawa ng tinatawag na Valiant Shield exercise bilang pagsuporta nito sa Pilipinas laban sa agresyon ng China. Ang mga pagsasanay sa Valiant Shield ay kasalukuyang ginaganap sa South China at Philippine Seas kung saan kasama sa nasabing pagsasanay ang mga aircraft carriers ng US Navy tulad ng USS Theodore Roosevelt CVN-71 at USS Ronald Reagan CVN-76, pati na rin ang US 7th Fleet flagship na USS Blue Ridge LCC-19. Kasama rin sa pagsasanay ang helicopter carrier ng Japan na JS Izumo DDH-183. Kabilang ang HMCS Montreal FFH-336 ng Canada at ang FREMM Frigate Britain D655 ng France. Kaya naman bagamat kayang-kaya ng China na sapawan ang puwersa ng Pilipinas, pagdating sa mga barkong pandigma ay hindi sila basta makagagawa ng isang hakbang na posibleng mag-trigger sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US, lalo pa at ganito kalaking puwersa ang posibleng makatapat ng China. At bukod pa sa mga dekalidad na sandata ng US at mga allies nito, ang mga barkong Type 071 at Type 075 na ipinagmamalaki ng China ay pawang mga klase ng warship nilang nalagay na noon sa kontrobersya, kung saan noong November ng 2023 ay may mga videong kumalat sa social media na nagpapakita ng makapal at maitim na usok mula sa deck ng isang barkong pandigma ng hukbong dagat ng China, kung saan ayon sa mga netizens, ito ay ang Type 071 landing platform deck ng PLA Navy. Ang nasabing video ay sinasabing unang ini-upload sa Weibo, isang social media platform mula sa China na katumbas ng social media platform na X ni Elon Musk. Gayunpaman ang nasabing video ay agaran umanong nawala sa platform mula sa China at hindi rin nagpaunlak ng tugon ng PLA Navy patungkol sa kumalat na video. Sa halip ang ilang mga eksperto umano mula sa China ay nagsabing isa lamang itong smokescreen training exercise. Gayunpaman ay kapansin-pansin na kulay itim ang usok na inilalabas nito, which is ginagamit lamang ang kulay na ito kapag walang araw upang maging epektibo ito para sa isang smokescreen exercise. Subalit kapag may araw ay kadalasang puti o kulay abo ang ginagamit sa mga smokescreen training gaya nito. Dahil sa lawak ng karagatan ay magmimistulang ulap lamang sa paningin ng usok na ito na posibleng maging taguan ng mga barko. Kaya't malabo talagang smokescreen training lang ang nangyari dito dahil bukod sa itim na usok ay mapapansin din na may kulay puti sa ibabaw nito. Ito ay naglalarawan sa isang sunog na inaapulan ng tubig, kung kaya't may puting usok na lumalabas mula dito. Kaya't sa makatuwid ay mas may posibilidad na isang tunay na sunog ang naganap noon sa ipinagmamalaki nilang Type 071 landing platform ng PLA Navy. Kaya't hindi na nagbigay pa ng pahayag ang PLA patungkol dito dahil kung lalawak ang issue ng kontrobersyang ito ay posibleng mas lalong wala nang magtitiwala pa sa mga gawang Chino, lalo pa at ang nasabing barko ay nakumpleto na umano ang mga sea trials nito at sa kabila noon ay nagkaroon pa rin ng error ang barko. Katulad lamang din ito nang nangyari sa kauna-unahang Type 075 landing helicopter deck na ipinagmamalaki rin ng China, kung saan ay nasunog naman ito noon pang April ng 2020, kung saan ay hindi rin nagpahayag ng komento ang PLA Navy patungkol dito. At ayon sa ulat, kinabukasan nga lang ng maganap ang sunog ay agad nilang pininturahan ng barko na nagpapahiwatig na ayaw nilang kumalat pa ang kontrobersyang ito at upang palabasing propaganda lamang ang nasabing insidente. Kaya't sa kasalukuyan bagamat marami pang klase ng mga ito ang nagawa ng China
ay walang makapagsasabi kung gaano ito katibay pagdating sa giyera kung sa isang simpleng pagkakataon ay nagkakaroon ito ng problema, lalo pa at hindi naman sanay ang mga inchik sa giyera. Hindi gaya ng mga sundalong Pilipino na madalas ay napapasabak sa tunay na engkwentro at ang ilan ay nakasasama pa sa mabibigat na misyon sa ibang mga bansa kasama ang mga Amerikano. Kaya't hindi nakasisiguro ang mga inchik sa alyansang ito na pawang ang mga kasunduan ay napapabilang sa mga sandatahang may pinakamaraming karanasan pagdating sa digmaan. Samantala, ang mga sinabi naman ng dating US Marine Corps Intelligence Officer at UN Special Commission Weapons Inspector na si Scott Ritter na ginagamit lamang tayo ng Amerika at sa sandaling makuha na nito ang gusto nila, tayo ay kanila nang ibabasura, ay maaaring magbigay ng matinding galit sa mga Pilipino laban sa imahe ng mga Amerikano. Dahil nga si Scott Ritter ay dating mataas na opisyal ng bansang ito, kaya't madali itong paniniwalaan ng mga taong bumabatay lamang sa naging posisyon ng isang tao. Si Scott Ritter ay nagtrabaho bilang inspektor ng mga armas para sa United Nations Commission mula 1991 hanggang 1998. Ang trabaho ng UNESCO ay hanapin at wasakin ang mga armas ng weapon of mass destruction at mga pasilidad sa paggawa ng mga ito. At sa panahong ito ng kanyang panunungkulan, si Ritter ay naging pangunahing inspektor sa 14 sa mahigit na 30 misyon ng inspeksyon na kanyang sinalihan. At si Scott Ritter noon ay isa sa mga grupo na nagdala ng larawan ng Lockheed U-2 patungo sa Israel para sa pagsusuri. Ginawa niya ito dahil hindi umano sapat ang suporta sa pagsusuri na natatanggap ng UNESCO mula sa Estados Unidos at United Kingdom. Gayunpaman ang paglilipat ng mga larawang ito patungo sa Israel ay hindi otorisado ng UNESCO na kanyang pinaglilingkuran. Dahil dito si Ritter ay nasubject sa kritisismo mula sa mga otoridad ng Estados Unidos kung saan maging ang Iraq ay nagsagawa ng protesta patungkol sa pagbibigay ni Ritter ng ganitong impormasyon sa Israel dahil obviously ay maaari itong gayahin ng Israel na posibleng maging banta naman laban sa Iraq. Bukod pa rito, si Ritter ay nasangkot rin sa tinatawag na Operation Mass Appeal na isinagawa ng MI6 ng UK. Ang Operation Mass Appeal ay naglalayong magamit ang impormasyon mula sa UNESCO tungkol sa weapon of mass destruction para sa propaganda upang impluwensyahan ang opinyon ng publiko sa iba't ibang bansa. Kung saan ang layunin umano nito ay maisa publiko ang lahat ng mga detalye patungkol sa mga impormasyon ng mga weapon of mass destruction. Gayunpaman ang pagsasapubliko nito ay maaaring humantong rin sa pagkalat sa buong mundo ng mga kaalaman kung papaano gawin ang mga ito na tiyak ay mas lalong maglalagay sa panganib sa buong mundo. Dahil kung magiging bukas sa publiko ang lahat ng impormasyon patungkol sa sandatahan ng buong mundo, ay kayang-kaya na itong gayahin ng iba pang mga bansa gaya ng mga Tsino. Kaya't bukod sa paglabag ni Ritter sa mga patakaran ng UNESCO dahil sa pagbibigay nito ng impormasyon ng maselang detalye ng mga armas mula sa ibang bansa at pakikisa sa isang operasyon na maaaring maglagay sa mundo sa pagkakaroon ng kaalaman ng lahat sa mga detalye ng pagbuo ng mga weapon of mass destruction, ay tuluyan ng nasira ang kanyang pangalan kung kaya't wala na itong nagawa pa kung hindi ang mag-resign na lang sa kanyang posisyon. At upang linisin ang kanyang pangalan ay lagi nitong pinangangalandakan na transparency lang ang kanyang ipinaglalaban at upang palakasin ang argumentong ito ay katakot-takot na di umanong mga lihim ng US na ang kanyang isiniwalat sa mundo, lalo na sa kanyang libro na naipublish nito sa bansa ng mga Ruso. Gayunpaman ang pagiging bukas at paglalabas ng mga masiselang impormasyon, lalo na sa usapin ng seguridad, tulad ng mga impormasyon ng sandatahan ng US, ay maaaring magkaroon ng mga panganib at mga negatibong epekto. Kaya't ito ay dapat gawin ng may kaukulang pag-iingat at pagsasaalang-alang sa mga patakaran at regulasyon ng internasyonal na komunidad. Kaya't ang mga pahayag ni Ritter laban sa US ay maituturing na pansariling interes lamang upang isulong ang kanyang ipinaglalabang transparensiya dahil hindi nito matanggap ang pagkakamaling nagawa niya.